Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Today is 30th day of July. Araw po ng sahod sa karamihan. Yung iba naman siguro ay bukas pa. Magkaganoon pa man, sana ay meron pa ho kayong naiuwi tuwing kinsenas at katapusan sa inyong pamilya sa kabila nitong sunod-sunod na problema sa ekonomiya natin pong nararanasan. Magandang tanghali po sa lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas at magandang araw naman sa lahat ng Pilipino saan man po kayong bahagi ng mundo. Pahintulutan po ninyo muli ang inyong abang lingkod, si Attorney Vic Rodriguez, dito sa aking pahina Ang Tinig Maisog, na makasalamuha po kayo sa ating direktang ugnayan at magsama-sama tayo muli habang kayo po ay nanananghalian at yung mga nasa labas naman po ng bansa, kung ano man po ang inyong ginagawa, kung kayo'y nagtatrabaho o papunta pa lamang sa opisina, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan kayo at magbigay na naman ng isang makabuluhang direktang ugnayan. Ulitin ko ho, ang layunin natin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso sa mga mahalagang usaping panlipunan na makakatulong sa inyo pong pagbubuo ng inyong opinyon, ng inyong paninindigan, ng inyong prinsipyo, bagamat hindi man po natin inaasahan na lagi tayong tugma o pareho po sa aking pananaw o opinyon, ang importante, mabigyan po kayo ng tamang impormasyon at hopefully you will find yung ating pong diskusyon dito na malalim, may laman, may kabuluhan, nang sa ganoon ay makabuo rin po kayo ng inyong sariling pananaw at paninindigan. No? Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating pong huling pagla-live, yung ating direktang ugnayan. Ang dami ko pong natanggap na magagandang feedback, magagandang mga komento doon po sa linalaman ng ating diskurso noon. Yung po yung 19% na taripa o 19% tax at zero reduction o zero discount. Ito po ay upang itama yung mga budol na pahayag na sinasabing nakakuha daw po ng 1% discount ang pamahalaang Pilipinas at tayong mamamayang Pilipino nung tumungo dali-dali ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, si Bongbong Marcos upang makipagkita kay Donald Trump, ang Pangulo naman ng Estados Unidos. Ang spin po nila raw, kung matandaan ninyo, without his effort ay hindi raw po tayo nakakuha ng 1% discount. Yun po'y tinama natin, sinabi natin walang diskwento. Wala pong himalang nangyari na nabigyan tayo ng 1% discount sapagkat yung huli po nating diskursyon ay 17% po yung kasalukuyang taripa na umiiral sa mga produktong Pilipinong pumapasok sa Estados Unidos. Matapos ang kanyang personal na pakikipag-usap kay Donald Trump, naging ito ay 19%. Nasaan yung 1% discount? At yun nga ho, marami nagtatanong, saan na ho ba yung opisyal na copy? Yung official copy of whatever trade deal or trade agreement na pinasok po ng ating pamahalaan. Mahigit 1 linggo na po, wala pa ring ipinapakita sa ating sambayan ng Pilipino ang ating gobyerno. Ilang araw po, 1 araw na lang matapos po ang bukas, ay effective na po yung 19% na taripang ipinataw ng Estados Unidos sa lahat ng produktong Pilipino. Hindi po malinaw kung ano-anong produkto nang gagaling sa Pilipinas at gawang Pilipino ang saklaw ng 19% na tarif or taripang yan. Hanggang ngayon po, bulag po tayong lahat. Bulag ang Senado, bulag ang Kongreso, mababang kapulungan, at wala pong nakakaalam ano ba yung mga produktong papatawan ng 19% na buwis. Ito'y sa kabila ng mahigit na 1 linggo na ho matapos yung sinasabi nila na trade deal o kasunduang
pangkalakalan na pinasok po ng ating gobyerno na greatly, grossly disadvantageous to the Philippine industries, to the Philippine as a nation, and to the Filipino people. At ngayon po, ang atin naman pong talakayan ay Banana Republic, ang patungkol po sa impeachment at 2025 GAA. Yung Banana Republic, ito po ay kinuha natin doon sa naging pahayag ng presidente ng Senado na kinakailangan tupdin ng Senado bilang institusyon at mga senador bilang bahagi ng institusyong kinakatawan ng Senado na kinakailangan nilang tupdin, galangin, respetuhin ang naging desisyon na unanimous ng Korte Suprema na pagbabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung hindi, may intulad daw po tayo sa isang Banana Republic. Ano po ba yung Banana Republic? Ito po yung nag-evolve na po kasi yung term na Banana Republic. Dati-rati yung mga bansa sa gitnang Amerika na kung saan usually ini-export lamang yung isang produkto. At ito ay nabansag ang Banana Republic. But through the years, ang ibig sabihin pagka dinescribe ang bansa mo o ang gobyerno mo na isa kang mahihintulad sa isang Banana Republic, mahina po, weak yung structure of your government, weak yung structure of your governance. At yung bansa ay hitik, siksik, liglig, umaapaw sa kahirapan. Kahirapan ng mamamayang Pilipino. Hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon ng gobyerno at ng mga opisyal ito. Yun po yung ibig sabihin ng Banana Republic. At pag-usapan po natin yung impeachment complaint na ibinasura ng Korte Suprema. Medyo it took us a while dahil mahaba po yung desisyon. It's a 97-page decision. Ayaw naman natin basta't mag-relay na lamang doon po sa naging press statement nung spokesperson ng Korte Suprema. Hindi po dahil hindi tayo naniniwala, official na pahayag po yun. Subalit kinakailangan mabasa natin yung kabuuan, that's the ideal, para po ako ay makapagbigay sa inyo ng tamang impormasyon at nang sa ganoon ay makatulong sa pagbuo ninyo ng inyong opinion o maaari din po kayo magkomentaryo not necessarily tugma sa aking pananaw, opinion o kuro-kuro. No? Bati talakayan ngayon yung pagiging Banana Republic, sinabi po iyan ng Pangulo ng Senado na si Chis Escudero, si Senador Chis Escudero, na kinakailangan talagang kilalanin, respetuhin, igalang at tatupdin ang naging kautusan ng Korte Suprema kung saan unanimous po yung naging desisyon. Ibinasura yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte simply because it is unconstitutional. Ang sinabi ho doon ng Korte Suprema, malinaw po yan. Hindi tayo maaring, there is a right way to do the right thing at the right time. Malinaw po yun There is a right way to do the right thing at the right time. And if I may add, for the right reason or for the right motivation. Ano po ibig sabihin nun? Sa Tagalog, sabi ng Korte Suprema, may tamang pamamaraan na gawin ang tamang bagay sa tamang panahon. Dagdag ko yung sa tamang kadahilanan sana, sa tamang motibasyon, sa tamang rason, hindi yung bahagi lamang ng political persecution. Ito po yung naging buod ng Supreme Court unanimous decision. Unanimous, ibig pong sabihin, alam kong nalalaman ninyo na lahat ay bumoto upang ibasura ang unconstitutional fourth impeachment complaint. Pag-usapan po natin yung mga naging reasoning ng Korte na bakit ibinasura ito. Sabi po ng Korte, hindi nila inaabsuelto si Vice President Inday Sara Duterte sa mga bintang na ipinupukol sa kanya. Hindi rin lalo nilang sinasabi na guilty
si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po. In fact, ang sinabi ng Korte Suprema, merong tamang pamamaraan, gawin ang tamang bagay sa tamang panahon at sa tamang motibasyon, tamang rason o tamang kadahilanan. Dahil sinabi po ng Korte Suprema, lagi po nating naririnig ito yung Article 11, Section 1. Sinasabi po is public office is a public trust. Nakasama po yan. Isa po yan sa naging angkla ng naging desisyon o hatol ng Korte Suprema. Article 11, Section 1, public office is a public trust. At lahat daw po ng nagnanais na sumali sa prosesong ito ay equally accountable. Ibig sabihin, yung mga tumutugis sa tinutugis, yung mga tumutugis kay Vice President Inday Sara Duterte, yung mga initially ay 215 congressmen na pumirma ng walang basa-basa doon sa verified impeachment complaint, ay dapat nakapaloob din doon sa malinaw na provision ng ating saligang batas, Article 11, Section 1, that public office is a public trust. Malinaw po ang naging hatol ng Korte Suprema dito. And if I may quote, those who participate in the process are accountable or as accountable to our people. Yun daw pong nagtumutugis kay Vice President Inday Sara Duterte ay may pananagutan din at dapat din panagutin sa sambayan ng Pilipino. Hindi lamang yung kanilang tinutugis. Ibig pong sabihin, wag po kayong malulula sa mga termino ng Korte Suprema. Si Alma Yulo, mamosto, binasa niya ito. The end does not justify the means. Tutungo po tayo dyan. Pero tama po yun. Yun ang maganda maganda po yung ating topic. At naiaangat po natin yung antas ng pampublikong diskurso, higit pong lumalalim ang kaalaman ng sambayan ng Pilipino sa mga nagaganap sa ating bansa. Si May Cotillion, hello attorney, I'm watching from Taiwan. Marami pong salamat. Ganon din kay Epifania Humiwat at kay Lenny Garcia. Ito, maganda pangalan ito, Bantay Kiliti, Attorney Vic, the best. Maraming salamat. So yun po yung sinabi. Ibig sabihin, nung ginawa pong angkla ng Korte Suprema yung Article 11, Section 1, yung public office is a public trust, sabi din ng Korte Suprema, lahat ng nagnanais na sumali sa prosesong ito na panagutin yung mga accountable or impeachable officers, kagaya ni Vice President Inday Sara Duterte, ay equally accountable dapat at may pananagutan sa ating mga Pilipino. Yung mga tumutugis dapat ay may pananagutan din sa hindi lamang yung kanilang tinutugis. Ano po ibig sabihin nun? Ang nangyari, tinimbang ni Korte Suprema yung mga tumutugis at sa kanyang pagtimbang, nakita niya kulang. Tinimbang sila ngunit kulang. Yan ang buod ng invocation ng Article 11, Section 1 sa unanimous decision. Ulitin ko unanimous decision ng Korte Suprema sa pagbabasura sa kaso na yung petisyon sa Korte Suprema to declare unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Void na po iyon. Void. Kaya sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi maaaring hindi galangin, hindi respetuhin, hindi kilalanin at hindi tupdin ang naging desisyong ito ng Korte Suprema na unanimous. Kung hindi, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis. At ayaw naman din yung mangyari na tila isang banana republic ang ating bansa. Ibig sabihin, yung banana republic ho kasi pagka ang bansa mo ay tinawag na banana republic, hindi naman po ibig sabihin number one producer ka ng banana. Hindi po. Kaya po yung banana republic, derogatory po yun nakakahiya po yun kapag ka ikay binansagan na ang bansa mo ay isang banana republic. Ibig sabihin, kagaya po ng ating pagbubukas,
hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon at kahirapan ng iyong bansa. At mahina po yung istruktura ng iyong gobyerno at mahina po yung istruktura ng governance o ng pamumuno sa iyong bansa. At kaya po naturan yan ni Senator Chis Escudero nung atin pong nabasa yung mga feed dyan sa kanyang naging pahayag, hindi raw pwedeng susundin lang natin yung gusto natin. Tama po yun. Because at the end of the day, kagaya po ng ating isinusulong dito sa Hakbang ng Maisog, uphold, defend, and respect the Constitution. Hindi po pwede na i-disregard natin yung rule of law. Sapagkat equal branch po ng Legislative Department, ng Executive Department, ang Korte Suprema o yung Judicial Department ng ating pamahalaan. Yun po yung struktura ng ating gobyerno. At hindi dapat ito baliwalain ng mga ilang mambabatas sapagkat nagsalita na po ang Korte Suprema eh. Yan na po yung last arbiter at huling bantay ng ating demokrasya. Hindi natin yan pwedeng isang tabi at hindi natin pwedeng hindi sundin.